Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... O, ilang piraso din binili ko nito eh. Boss, hindi naman natin binili ito eh, di ba? Pinuntahan nga agad dito ni Lynette ang sinasabi ng lalaking ito kung saan ay naroon nga itong si Irene at agad na kumpirma dito ni Lynette ang carpet na pagmamayari nga dito ni Carlos Benitez at nagtanong itong si Lynette dito sa mga lalaking kanyang nakausap na kung paano daw napunta doon ang carpet nila. At dito sumagot ang lalaking ito na baka nagkakamali lang daw siya dahil iilan daw ang kanyang nabili ng mga carpet na ito. At sakto nga lumabas naman ang kasamahan ng lalaki at dito na sinabi na hindi naman daw nila ito binili. At natagpuan daw nila ito kasama doon sa babaeng itinapon nga sa ilog. At dito nga na inilabas ni Lynette ang kanyang cellphone at ipinakita ang larawan ng babaeng ito na ito ba ang babaeng tinutukoy na itinapon nga doon sa ilog. At dito na inamin ng lalaking ito na tama nga ang kanyang nakita. At dito naman na sinabi ng lalaki na binayaran daw sila dito di umano ni Carlos upang manahimik at i-dispatcha ang babaeng iyon. Subalit hindi pa nga nila ito na-dispatcha ay agad nang dumating itong si Lynette upang makita nga itong si Irene. Dahil tinakot nga dito ni Lynette itong lalaki na nagpapanggap na asawa na kung hindi ito magsasalita ay tatawag siya ng pulis upang imbestigahan ang kanilang guro. At dahil sa takot, napilitan itong magsalita na pinalitan nga nila di umano ang bangkay na naroon sa borol na ito. Kaya hindi na nagiging kamukha ni Irene iyon dahil mabilis pa sa alas 4 na nakapagbayad agad itong si Carlos sa kanila. Sa kabilang banda ay hindi pa rin tumitigil itong kaibigan ni Irene na si Joyce sa paghahanap nito hanggang sa nakumpirma niya na natagpuan na nga di umano ni Lynette itong si Irene at sa kasamaang palad ay wala na nga ito. At kinalulungkot naman na malaman ni Joyce na kung bakit humantong sa ganun ang kanyang kaibigan na alam niya na mabait naman daw ito at wala nagiging kaaway, o malabo naman na sinabi ni Carlos na hinahabol daw ito ng mga inutangan niya dahil hindi naman daw nabaon sa utang itong si Irene. Kaya mas lumalala na nga itong panghihinala dito ni Lynette dahil sa carpet na ipinakita niya din dito kay Harry at itinuro ni Harry na nakita din ni Harry ito na nakalagay sa likod ng kotse ng kanyang ama na si Carlos nung gabing iyon na sinundo nga niya ito sa kanilang bahay. At dito naman na sinabi ni Carlos noon kay Harry na ipapa-laundry clean niya nga itong carpet, subalit ay hindi nga na laundry dahil ito ay binalot dito sa Irene sa loob at itinapon nga yun sa ilog. Samantala, labis naman na nag-aalala ngayon si RJ dahil sa nalaman niya dito kay Annalyn na magbabakasyon daw di umano itong si Carlos at Lynette. At dito nga na sinabi ni RJ kay Annalyn na dapat hindi pinayagan ni Annalyn na sumama itong si Lynette kay Carlos dahil tila may pakiramdam ito na nasa loob ang kulo ni Carlos dahil sa kinausap siya dito ni Irene at sinabi kay RJ na marami pa daw silang hindi alam sa tunay na ugali nito. At nagdududa nga itong si RJ ngayon na dapat makausap niya itong si Irene at mahanap dahil siya lamang ang makakasagot sa kanyang mga katanungan tungkol sa tunay nga na pagkatao dito ni Carlos. At ngayon nga ay nalaman na nga nila na wala na nga itong si Irene at mas lalong nagulat itong si RJ dahil paano daw nangyari iyon na hindi naman daw nagkaroon ito ng kaaway. At ganoon din itong si Annalyn na naghinala na rin siya dito sa kinikilos ni Carlos dahil sa tingin nito ay hindi nga ito mapakali at natulala nga ito palagi at hindi rin makausap dahil sa init ng ulo nito. Kaya malulusutan pa nga ba ni Carlos ngayon na may hawak ng ebidensya itong si Lynette na magpapatunay na itong si Carlos ang nagdala at nagtapon ng carpet na iyon kasama ni Irene. Yan po ang ating pakatutukan mamaya. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangalan.